sa loob at nag-usap si General Macapas and Colonel Ruiz dun sa loob together with me kay Pastor at umalis kami sa compound at sumakay ng C-130 at papunta po sa Camp Crame. Ang isang usapan sana ay ayaw na namin ng away. Gusto lang namin media blackout sana kay para malagay sana in proper perspective. But then again, nag-request si General Macapas for just one picture para ma-submit naman sa kanyang higher ups, no? And nagpa-unlock po kami doon sa nasa aeroplano na kami before mag-take off, no? Isang picture lang. So pinadala ni General Macapas sa kanyang head po, no? So si General Marbil ata yun kasi parang nandun ata sa United Arab Emirates. So pinadala. So while we were about to take off, nakapagkatabi kasi kami ni Pastor, nakapag-usap kami, and yun nga, sinabi niya, hindi ko na talaga matiis yung kanyang mga miyembro sa kanilang mga sufferings, and he did not want the lawless violence to expand further. And he wanted to end it, and he wanted to do the ultimate sacrifice. So after September 7, I don't know how he did it. Pumasok siya doon, and then he met his he met his leaders, no? So as to how he did it, hindi na ako nagtanong po kasi hindi kami makipag-usap masyado kay nasa gilid ko si General Macapas, no? Sunod kasi kami sit down po doon sa malaking C-130. First time ko po nakasakay ng C-130. So yun, ang buong katotohanan po ay hindi po siya na-aresto. Ilang beses na po bumabalik-balik sa Senate investigation. Na-emphasize ko nga na ang paborito na i-inspect na since day 1 noong August 24, 25, 26, 27, 28 yung Bible School, no? At saka yung SMNI Studio, yung JMC, at saka yung Cathedral, pero hindi talaga nila nakita si Pastor. So nung pagbalik niya noong September 7, doon kami sa likod, no? Nagkita po ni Pastor. Yun po ang buong katotohanan. Inaayos natin ang